Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating paboritong channel. Sabi nila, ang katotohanan daw ang laging mananaig. Pero paano kung ang kalaban mo ay may kapangyarihang bilhin ang lahat? Maliban sa katotohanan, samahan ninyo kaming tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi. Ito ang nawawalang lihim. Para kay Kanlungan, ang Hacienda Silangan ay isang kulungang gawa sa ginto. Malamig ang bawat marmol na sahig, matatayog ang mga haligi, at ang katahimikan sa loob ng mansyon ay mas mabigat pa kaysa sa pinakamahal na chandelier na nakasabit sa kisame nito. Ngunit sa hardin, doon siya nakakahanap ng kaunting langit. Dahan-dahan lang hayag, mahinang sabi niya, habang ginagabayan ang maliliit na kamay ng 7 taong gulang na bata. Ang rosas, parang puso yan. Kailangan ng pasensya at pag-aalaga. Nuna, bakit po ang tagal niyang mamulaklak? Tanong ni Hayag. Ang mukha'y nakasimangot habang tinititigan ng isang usbong na tila ayaw pang bumuka. Si Hayag ang nag-iisang apo ng mga Elizondo, ang tagapagmana ng lahat ng ito. Ngunit sa mga mata ni Kanlungan, siya ay si Hayag lang, ang bata na nagbigay liwanag sa madilim niyang mundo sa loob ng mansyon. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Kanlungan. Ang mga pinakamagandang bagay sa mundo, Hayag, ay hindi minamadali. Hintayin mo lang. Pagdating ng araw, magugulat ka na lang sa ganda niya. Sa sandaling iyon, habang ang sinag ng araw ay tumatama sa kanilang mga mukha at ang amoy ng lupa ay pumapailan lang sa hangin, pakiramdam ni Kanlungan ay buo siya. Ang pagmamahal niya para sa bata ay dalisay, isang uri ng pag-ibig na hindi niya akalaing mararamdaman pa niyang muli. Para siyang tunay na ina, ngunit ang langit na yon ay biglang naglaho. Anong ginagawa ninyo dyan? Ang boses ay matigas at malamig, tulad ng yelo. Agad na napabitaw si Hayag sa halaman at nagtago sa likod ni Kanlungan. Napayuko naman si Kanlungan, ang init sa kanyang puso ay biglang napalitan ng pamilyar na takot. Doña Sibala, magandang umaga po. Si Doña Sibala Elizondo, ang matriarka ng pamilya, ay nakatayo sa may pintuan ng hardin. Ang kanyang suot na damit ay simple, ngunit mamahalin. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kutsilyo. Kanlungan, hindi ba't ang trabaho mo ay nasa loob ng bahay? At ikaw, Hayag, pumasok ka na. Oras na para sa iyong leksyon sa piano. Walang emosyon sa kanyang tono. Isang utos na hindi maaaring suwayin. Opo, Lola, mahinang sagot ng bata. At mabilis na tumakbo papasok, hindi man lang nagpaalam kay Kanlungan. Naiwan si Kanlungan na nakayuko pa rin. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa ilalim ng tingin ni Doña Sibala. Huwag mong masyadong pinalalapit ang loob ng apo ko sa'yo, sabi ng matanda. Katulong ka lang dito. Tandaan mo kung saan ka lulugar. Masusunod po, senyora, sagot ni Kanlungan, kahit na parang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Pumasok na siya sa mansyon, dala-dala ang bigat ng mga salitang yon. Lumipas ang ilang oras, ginawa ni Kanlungan ang kanyang mga gawain ng walang imik. Naglinis, naglaba, nagayos. Pilit niyang iwinawaksi sa isip ang lamig sa mga mata ni Doña Sibala, hanggang sa isang nakabibinging sigaw ang bumasag sa katahimikan ng buong Hacienda Silangan. Tulong! Nawawala! Boses iyon ni Doña Sibala. Nagunahan ang mga katulong patungo sa kwarto ng matanda. Naabutan nila itong nakatayo sa harap ng isang bukas na tokador. Ang mukha ay namumutla at ang mga kamay ay nanginginig habang nakaturo sa isang kahon ng alahas na walang laman. Ang lihim ni Silangan, ang kwintas, nawawala. Sigaw niyang muli. Ang boses ay puno ng pagkasindak.
Nagsimula ang kaguluhan. Naghahanap ang lahat. Tiningnan ang ilalim ng kama, ang likod ng mga kabinet, ang bawat sulok ng malawak na silid. Ngunit walang kwintas na natagpuan. Nakatayo lang si Kanlungan sa may pintuan. Hindi alam ang gagawin. Nakaramdam siya ng awa para sa matanda. Ngunit may isang bahagi sa kanya na kinakabahan. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumahimik si Doña Sibala. Dahan-dahan siyang lumingon at ang mga mata niya ay dumaan sa bawat katulong na naroroon hanggang sa huminto ito. Kay Kanlungan! Ang pagkasindak sa mukha ng matanda ay napalitan ng isang malamig at siguradong akusasyon. Naglakad siya palapit kay Kanlungan. Bawat hakbang ay mabigat at may diin. Huminto siya sa mismong harapan nito. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Ang buong mansyon ay tila huminto sa paghinga. Nasaan? Ang kwintas, Kanlungan? Tanong ni Doña Sibala. Ang bawat salita ay isang pabulong na lason. Nanlaki ang mga mata ni Kanlungan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Po? Hindi ko po alam ang sinasabi ninyo, senyora. Isang mapaklang ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Sibala. Huwag ka nang magkaila. Ikaw lang ang may lakas ng loob na pumasok sa kwartong ito bukod sa akin. Ikaw ang kumuha. Hindi po. Sumpaman, senyora. Wala po akong kinuha. Nagsusumamong sabi ni Kanlungan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Pero walang nakinig. Ang mga tingin ng ibang katulong ay napalitan na rin ng pagdududa. Sinubukan ni Kanlungan na umatras, na tumakbo palayo sa mga matang mapanghusga, palayo sa bangungot na ito. Ngunit bago pa man siya makagalaw, isang utos ang pumunit sa hangin. Isang utos na nagtakda ng kanyang kapalaran. Tumingin si Doña Sibala sa mga gwardya na nakaposte sa malaking pinto at sumigaw sa buong lakas. Isara ang lahat ng gate. Hindi aalis sa hasyenda na ito ang magnanakaw. Ang alaala ay parang lason. Minsan, ito ay matamis sa simula bago mo mapagtanto na unti-unti ka na palang pinapatay nito mula sa loob. Para kay Sibala Elizondo, ang alaala ng kanyang nakababatang kapatid ay isang lason na patuloy niyang nilulunok sa loob ng 30 taon. Naaalala pa niya ang kinang sa mga mata nito habang hawak-hawak ang kamay ng isang hamak na magsasaka sa kanilang lupain. Isang pag-iibigang sa tingin niya'y isang kahihiyan, isang dumi na kailangang linisin at nilinis niya ito. Ginamit niya ang kwintas, ang lihim ni Silangan at itinanim sa kubo ng lalaki. Isang akusasyon, isang pag-aresto at tapos ang kwento. Nawasak ang kanyang kapatid, ngunit nailigtas ang pangalan ng mga Elizondo. Isang sakripisyong kinakailangan. Ngayon, habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang silid at pinagmamasdan ng kanyang apo na masayang nakikipag-usap sa katulong na si Kanlungan sa hardin, ang pamilyar na lasa ng lason ay bumabalik. Nakikita niya sa mga mata ni Hayag ang parehong uri ng mababaw na pagmamahal. Isang pagmamahal na para sa kanya ay kahinaan. Si Kanlungan, sa kanyang kahinahunan at kababaang loob, ay unti-unting ginagawang mahina ang susunod na Elizondo. At iyon ay isang bagay na hindi niya mapapayagan. Hindi ko hahayaang maulit ang nakaraan. Bulong niya sa sarili, ang kanyang mga daliri humigpit sa kurtina. Hindi ko hahayaang ang isang hamak na utusan ang sisira sa itinayo kong pader sa paligid ng pamilyang ito. Mayroon na siyang plano. Isang plano na kasing talim at kasing perpekto ng pagkakagawa ng kwintas na muli niyang gagamitin bilang sandata. Kinuha niya mula sa kanyang safe ang makislap na kwintas. Ang mga diamante nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi ito simpleng alahas. Ito ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihang magdikta ng katotohanan. Kinahapunan, tinawag niya si Hayag sa kanyang silid-aklatan. Sinalubong niya ito ng isang ngiting hindi madalas makita ng bata.
Isang ngiting matamis, ngunit may itinatagong panganib. Apo ko. Malamig niyang sabi, gusto mo bang maglaro? Isang sikretong laro, para lang sa ating dalawa. Kumislap ang mga mata ni Hayag. Ano pong laro, Lola? Inilabas ni Doña Sibala ang isang maliit at antigong kahon na yari sa kahoy. Ito ay isang treasure hunt. Itatago natin ang isang napakahalagang kayamanan. At ang misyon mo ay ilagay ito sa isang lugar kung saan walang sino man ang makakahanap. Maliban sa akin. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Ang lihim ni Silangan ay tila apoy na sumasayaw sa loob. Wow! Manghang sabi ni Hayag. Ang kayamanang ito ay kailangang maitago sa isang ligtas na lugar. Isang lugar na alam kong pinagkakatiwalaan mo. Patuloy ni Doña Sibala. Ang kanyang boses ay isang mapaang-akit na bulong. Sa tingin mo, saan ang pinakaligtas na lugar sa buong mansyon? Nag-isip ang bata. Tapos biglang nagliwanag ang mukha niya. Alam ko na po, sa baul ni Nuna. Isang halos hindi mahahalata, ngunit matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Sibala. Tama, ang baul na yon, ang nag-iisang personal na pag-aari ng katulong, isang pamana pa raw mula sa ina nito. Perpekto. Magaling apo, napakatalino mo talaga, sabi niya habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ngayon, pakinggan mong mabuti ang mga patakaran. Kailangan mong ilagay ang kahon na ito sa loob ng baul ni Nuna nang hindi kanya nakikita. At ang pinakamahalagang patakaran sa lahat, ito ay ating sikreto. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino, kahit kay Nuna, kahit sa daddy mo. Naiintindihan mo ba? Bakit po, Lola? Tanong ng bata. May kaunting pagkalito. Dahil sinusubukan ko lang kung gaano kakagaling magtago ng sikreto. Kung magagawa mo ito, meron kang espesyal na premyo mula sa akin, sabi niya habang inilalabas ang isang makintab na holen mula sa kanyang bulsa. Ito ang magiging patunay na kasali ka sa ating sikretong samahan. Para sa isang 7 taong gulang na bata, ang pangako ng isang sikretong laro at isang premyo mula sa kanyang bihirang ngumiting lola ay sapat na. Tumango si Hayag ng may determinasyon. Opo, Lola, sikreto lang po natin. Kinagabihan, habang si Kanlungan ay abala sa paghahanda ng hapunan sa kusina, maingat na pumasok si Hayag sa maliit na silid ng kanyang nuna. Ang puso niya ay kumakabog sa tuwa at kaba ng isang batang naglalaro ng tagu-taguan. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang baul na kahoy. Nasa ibabaw ang ilang mga damit at isang lumang litrato. Maingat niyang inilagay ang kahon ng alahas. Sa ilalim ng mga damit, itinago ito ng mabuti. Isinara niya ang baul at tahimik na lumabas ang silid. Ang ngiti sa kanyang labi ay abot tenga. Hindi niya alam na ang larong kanyang sinasalihan ay hindi isang simpleng treasure hunt. Ito ay isang laro ng pagkakanulo. Mula sa dulo ng pasilyo, sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto, pinanood ni Doña Sibala ang bawat galaw ng kanyang apo. Nang makita niyang lumabas ito ng silid, naramdaman niya ang isang malamig na kasiyahan. Ang pain ay nailagay na. Ang bitag ay handa na. Huminga siya ng malalim. Ang dumi ay malilinis na. Naglakad siya palayo sa pasilyo. Ang kanyang mga yapak ay hindi gumagawa ng kahit anong ingay. Tumigil siya sandali. Ang kanyang isip ay bumalik sa kasalukuyan. Oras na para sa kanyang pag-arte. Oras na para simulan ang palabas. Isang ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi habang iniisip ang susunod na mangyayari. Isang nangiting mapanira. Bumulong siya sa kawalan. Ang mga salita ay puno ng paghamak at tagumpay. Sa wakas, matuturuan din kita, apo, kung paano inaalis ang mga basura. Ang salitang wala ay naging sentro ng mundo ni Kanlungan.
Wala po akong kinuha. Wala po akong kasalanan. Maawa po kayo. Wala po akong alam. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga katagang iyon, ngunit ang bawat salita ay parang bulang naglalaho sa hangin bago pa man makarating sa tainga ng sinuman. Ang kanyang boses ay isa na lang desperadong bulong sa gitna ng isang perpektong bagyo na nilikha ni Doña Sibala. 2 pulis ang dumating. Ang kanilang mga uniforme ay tila sumisigaw ng awtoridad na hindi kayang tapatan ng luma at payak niyang bestida. Sa isang senyas mula kay Doña Sibala, naglakad sila patungo sa kwarto ng mga katulong, diretso sa maliit at masikip na silid ni Kanlungan. Sumunod siya, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ang bawat hakbang ay parang paglalakad sa ibabaw ng bubog. Ang ibang mga katulong ay nakasunod sa likuran. Ang kanilang mga mata ay pinaghalong awa at pag-uusisa. Ang kanyang silid ay ang tanging lugar sa buong hasyenda na matatawag niyang sa kanya. Isang maliit na espasyo na may isang kama, isang maliit na aparador, at ang baul na kahoy. Ang baul na yon ang pinakamahalaga sa lahat. Regalo yon ng kanyang ina bago ito pumanaw, puno ng mga alaala at mumunting pangarap. Dito, sabi ng isang pulis, itinuturo ang baul. Buksan mo. Pakiusap po. Nagsusumamong sabi ni Kanlungan. Huwag po yan. Pamana pa po yan ng nanay ko. Ngunit ang pakiusap niya ay walang halaga. Isang malakas na sipa mula sa pulis ang sumira sa lumang kandado ng baul. Ang takip nito ay bumukas ng may malakas na kalabog na tila isang hiyaw ng pagtutol. Ang puso ni Kanlungan ay nadurog kasabay ng pagsambulat ng takip. Nakita niya ang laman ng kanyang buong buhay na inilabas at ikinalat sa sahig ng walang pakundangan, mga lumang damit, ilang sulat at ang kupas na litrato ng kanyang mga magulang. At doon, sa gitna ng lahat, isang bagay ang kumislap. Isang antigong kahon. Dahan-dahan itong dinampot ng pulis. Ang lahat ay napatahimik. Bawat paghinga ay tila napigil. Sa mabagal na kilos, binuksan ng pulis ang kahon. Ang liwanag mula sa bumbilya sa kisame ay sumayaw sa ibabaw ng mga diamante. Ang lihim ni Silangan, ang nawawalang kwintas. Isang kolektibong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga nasa labas ng silid. Para kay Kanlungan, ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Hindi maaari. Paanong itinaas ng pulis ang kwintas? Ipinapakita ito sa lahat na parang isang tropeo. Narito na ang ebidensya. Sa sandaling iyon, lahat ng lakas sa katawan ni Kanlungan ay nawala. Napaluhod siya sa sahig sa gitna ng mga nagkalat niyang gamit. Tumingin siya kay Doña Sibala na nakatayo sa may pintuan. Ang mukha nito ay isang perpektong maskara ng pagkadismaya at sakit. Ngunit sa likod ng maskarang yon, nakikita ni Kanlungan ang isang saglit na kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Isang bitag. Ngayon, alam na niya, isa itong napakagaling na bitag. Senyora, pakiusap. Umiiyak niyang sabi, gumagapang palapit. Hindi po akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Sumpa man po sa Diyos. Ngunit si Doña Sibala ay umiling lang. Isang malungkot na pag-iling na puno ng pagkukunwari. Nakakadismaya ka, Kanlungan. Pinagkatiwalaan kita. Pinatuloy kita sa pamamahay ko. At ito ang isusukli mo? Bumaling ang matanda sa mga pulis. Kunin niyo na siya. 2 malalamig na posas ang kumapit sa kanyang mga pulsuhan. Ang tunog ng pag-click nito ay ang tunog ng pagsasara ng pinto sa kanyang kalayaan, sa kanyang kinabukasan, sa kanyang buhay. Habang hinihila siya palabas ng silid, palabas ng pasilyo at palabas ng mansyon, ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap.
Isang mukha lang ang gusto niyang makita at nakita niya ito. Nakatayo sa may hagdanan si Hayag. Ang maliit niyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga posas sa kamay ni Kanlungan. "Nuna?" Ang boses ng bata ay basag. Isang tanong na puno ng sakit. "Hayag," bulong ni Kanlungan. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa bata na wala siyang kasalanan. Gusto niyang yakapin ito at sabihing magiging maayos ang lahat. Ngunit wala na siyang oras. Hinihila na siya ng mga pulis papalayo. Ang huling imaheng nakita niya bago siya isakay sa sasakyan ng pulis ay ang mga mata ni Hayag. Mga matang puno ng luha, nakatingin sa kanya. Hindi maintindihan kung bakit ang kanyang kanlungan ay kinukuha palayo sa kanya. Pagsara ng pinto ng sasakyan, ang dilim ay bumalot sa kanya. Ngunit mas madilim pa ang nararamdaman niyang kawalan ng pag-asa sa kanyang dibdib. Tapos na. Talo na siya. Sa isang mundo kung saan ang pera ang nagdidikta ng katotohanan, ang isang hamak na katulong na tulad niya ay walang kalaban-laban. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa ginintuang kulungan na tinawag niyang tahanan sa loob ng maraming taon, isang tunog ang pumunit sa kanyang puso. Isang maliit na boses, papalayo ng papalayo, ngunit malinaw pa rin sa kanyang pandinig. "Nuna, Nuna? Wag po. Nuna." Ipinikit ni Kanlungan ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na malunod sa kadiliman. Para kay Attorney Liwanag Palma, ang hustisya ay hindi bulag. Kadalasan, ito ay may pagkiling. Kumakampi ito sa may pera, sa maimpluwensya, sa mga taong kayang bayaran ang pinakamagagaling na abogado para baluktutin ang katotohanan hanggang sa ito ay maging kasinungalingan. Bilang isang public attorney, araw-araw niyang nakikita ang epekto nito. Mga kasong dapat ay diretso pero nagiging komplikado. Mga inosenteng tao na nagiging biktima ng sistema. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang maliit at siksikang opisina, isang balita sa dyaryo ang kumuha ng kanyang atensyon. Katulong ng loob sa mansyon ng mga Elizondo. Nandoon ang larawan ng isang babaeng nakayuko, nakaposas, ang buhok ay nakatakip sa mukha nito. Sa tabi nito ay ang larawan ni Doña Sibala Elizondo. Ang mukha ay nagpapahayag ng marangal na pagdadalamhati. Matapos ang ilang taon ng paglilingkod, sinuklian ng pagnanakaw. Basa ni Liwanag mula sa artikulo. Ayon kay Doña Sibala, itinuring na nilang pamilya si Kanlungan Batis. Napatigil siya sa pagbabasa. Pamilya, isang salitang madalas gamitin ng mayayaman para pagandahin ang katotohanan ng kanilang pakikitungo sa kanilang mga kasambahay. Ngunit may kung anong hindi tama sa kwento. Ang mga Elizondo. Ang pangalang yon ay pamilyar sa kanya. Isang dinastiyang kilala, hindi lang sa kanilang yaman, kundi sa kanilang abilidad na patahimikin ang anumang iskandalo. Itinabi niya ang dyaryo, ngunit ang imahe ng babaeng nakaposas ay nanatili sa kanyang isipan. Mayroon siyang prinsipyo. Lahat ay karapat-dapat sa isang patas na laban. At sa tingin niya, ang babaeng ito ay papunta sa isang laban na simula pa lang ay talo na siya. Dahil sa isang biglaang bugso ng propesyonal na kuryosidad at konsensya, gumawa siya ng ilang tawag. Nakuha niya ang detalye ng kaso. Kanlungan Batis, walang piyansa, nakakulong sa city jail habang hinihintay ang paglilitis. Kinabukasan, nagtungo si Liwanag sa city jail. Ang amoy ng pawis, takot at murang panlinis ay sumalubong sa kanya. Ito ang mundo ng mga taong wala ng pag-asa. Dinala siya sa isang maliit na visiting area. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakaupo ang isang babae. Payat, maputla. Ang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Ito si Kanlungan Batis. Ang itsura niya
ay malayo sa isang kalkuladong magnanakaw. Ang itsura niya ay parang isang taong sinagasaan ng mundo. Umupo si Liwanag at kinuha ang telepono sa kanyang gilid. Sa kabilang panig, ginawa rin yon ni Kanlungan. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Miss Batis, panimula ni Liwanag. Ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Ako si Attorney Liwanag Palma. Isa akong public attorney. Nabasa ko ang tungkol sa kaso mo. Hindi sumagot si Kanlungan. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Nandito ako para tumulong. Patuloy ni Liwanag. Alam ko kung sino ang mga Elizondo. Alam kong hindi madali ang laban na ito. Pero karapatan mong magkaroon ng abogado. Karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo. Katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng bentilador sa kisame. Huminga ng malalim si Liwanag. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Kanlungan, sabi niya. Mas mahina na ang boses ngayon. Mas personal. Hindi ako naniniwala sa lahat ng nababasa ko sa dyaryo. Gusto kong marinig ang kwento mo. Ang totoong kwento. Dahan-dahang itinaas ni Kanlungan ang kanyang ulo. Sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Liwanag ang isang bagay sa mga matang iyon. Hindi kasamaan, hindi pagkakasala, kundi isang napakalalim na sakit at pagod. Wala na pong pag-asa, attorney. Basag ang boses ni Kanlungan. Sila ang may pera. Sila ang may kapangyarihan. Sino po ang maniniwala sa isang katulong na tulad ko? Ako. Ang isang salitang yon ay tila nagbigay ng kaunting kislap sa nanlulumong mga mata ni Kanlungan. Ako ang maniniwala sa'yo. Pag-uulit ni Liwanag, mas may diin. Pero kailangan kong malaman ang lahat. Bawat detalye mula sa simula. Nag-atubili si Kanlungan. Ang takot na muling balikan ng bangungot ay malinaw sa kanyang mukha. Ngunit ang determinasyon sa mga mata ng abogadong nasa harapan niya ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang maliit na sinag ng pag-asa. Tumingin si Liwanag sa mga kamay ni Kanlungan na nanginginig sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang inilapat ang sariling palad sa salamin, sa tapat mismo ng mga kamay ni Kanlungan. Isang simbolikong kilos ng koneksyon at suporta. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Kanlungan. Ang unang luhang nailabas niya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa posibilidad na may isang taong handang maniwala sa kanya. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, ang babaeng nawalan na ng lahat ay sa wakas ay nagsalita. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig, at puno ng kawalan. Isang tanong na dala-dala ang bigat ng buong mundo. Pero, paano? Ngumiti si Liwanag, isang maliit ngunit matatag na ngiti. Hayaan mong ako ang mamroblema niyan. Ang kailangan ko lang sa'yo ngayon ay ang katotohanan. Ang hardin ay hindi na pareho. Dati, ito ang paboritong lugar ni Hayag. Ito ang kaharian nila ni Nuna, kung saan ang bawat bulaklak ay may kwento at ang bawat dahon ay may sikreto. Ngayon, ang hardin ay isa na lang lugar na puno ng kalungkutan. Ang rosas na inaalagaan nila ay nagsisimula ng malanta. Sinubukan niya itong diligan, pero hindi niya alam kung gaano karaming tubig ang kailangan. Tanging si Nuna lang ang nakakaalam. Babalik pa po ba si Nuna? Tanong niya sa kanyang ama isang gabi habang naghahapunan sila. Ang kanyang ama, si Ginoong Antonio, ay ibinaba ang kanyang kubyertos at bumuntong hininga. Hayag anak! Nagkamali si Nuna. Malumanay na sabi nito. Kumuha siya ng bagay na hindi sa kanya. Hindi po totoo yan. Mabilis na sagot ni Hayag. Ang boses niya ay tumaas. Mabait po si Nuna. Hindi po siya magnanakaw. Hayag! Isang matigas na boses ang pumutol sa usapan. Si Doña Sibala.
Huwag mong sasagutin ang daddy mo. Tapos na ang usapang yan. Hindi na babalik ang babaeng yun dito. Kumain ka na. Natahimik si Hayag. Tumingin siya sa kanyang plato, ngunit nawalan na siya ng ganang kumain. May isang malaking bato na nakabara sa kanyang lalamunan. Isang batong gawa sa kasinungalingan. Gabi-gabi, binabangungot siya. Sa kanyang panaginip, nakikita niya si Nuna na kinukuha ng mga pulis paulit-ulit. At sa bawat pagkakataon, sumisigaw ito ng pangalan niya, humihingi ng tulong. Ngunit siya ay nakatayo lang doon, hindi makagalaw. Dahil sa sikretong laro nila ng kanyang lola, ang sikretong laro. Hindi na ito masaya. Pakiramdam niya, ito na ang pinakamalungkot na laro sa buong mundo. Isang araw, pinuntahan siya ni Doña Sibala sa kanyang silid. May dala itong isang malaking kahon na nakabalot sa magandang papel. Para sa'yo, apo, sabi nito. Isang bagong robot, mas malaki kaysa sa dati mo. Hindi pinansin ni Hayag ang regalo. Sa halip, tinanong niya ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Lola, masama po bang magsinungaling? Natigilan si Doña Sibala. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi po, yung sikreto natin, parang kasinungalingan po yon, di ba? Mahinang sabi ni Hayag. Ang tingin ay nasa sahig. Umupo si Doña Sibala sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hayag, minsan, may mga sikretong kailangang itago para protektahan ng pamilya. Ang ginawa natin ay para sa ikabubuti ng lahat. Si Kanlungan ay isang masamang impluwensya sa'yo. Inilayo lang natin siya. Pero namimiss ko po siya, sabi ni Hayag. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Nawala ang pagtitimpi sa mukha ni Doña Sibala. Hayag, tumigil ka na. Huwag mo nang babanggitin pa ang pangalan ng babaeng iyon. Naiintindihan mo ba? Ang takot ay gumapang sa puso ni Hayag. Takot sa kanyang lola. Ito ang unang pagkakataon na natakot siya ng ganito dito. Tumango na lang siya, hindi na umimik. Nang gabing iyon, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, narinig niya ang usapan ng mga katulong sa labas ng kanyang pinto. Kawawa naman si Clara Ara, sabi ng isa. Note, the user-provided name Clara Ara was changed to Kanlungan, but I will use the established name, Kanlungan, for consistency. Kawawa naman si Kanlungan, sabi ng isa. Narinig ko, baka makulong daw siya ng maraming taon. Maraming taon? Ang mga salitang niyon ay tumusok sa puso ni Hayag na parang mga karayom. Dahil sa kanya, dahil sa laro nila, makukulong si Nuna ng matagal. Hindi niya na napigilan. Humagulgol siya ng tahimik sa kanyang unan. Kinuha niya ang luma at punit na teddy bear na tinahi mismo ni Nuna para sa kanya. Inamoy niya ito. Umaasang maaamoy pa niya ang pamilyar na amoy ng kanyang Nuna. Ngunit wala na. Tumingin siya sa mesang katabi ng kanyang kama. Nandoon ang premyo na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Isang makintab at perpektong holen. Ang simbolo ng kanilang sikretong laro. Ang simbolo ng kanyang pagkakanulo. Isang galit na hindi niya naramdaman kailanman. Ang biglang bumuhos sa kanya. Galit sa kanyang lola. Galit sa kanyang sarili. Kinuha niya ang holen. Ibinato niya ito ng buong lakas sa pader. Ang tunog ng pagtama nito ay lumikha ng isang maliit na basag sa pintura. Ngunit para kay Hayag, ang tunog na yon ay ang tunog ng pagkasira ng kanyang mundo. Ang pagkasira ng kanyang tiwala. Ang pagkasira ng kanyang puso. Ang bisperas ng paghuhukom ay may sariling uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng isang hiningang pinipigil. Ang katahimikan bago ang pagbagsak ng palakol. Ang katahimikan ng isang pusong sumuko na. Para kay Kanlungan,
Ang katahimikang yon ay mas mabigat kaysa sa mga rehas na bakal ng kanyang selda. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang bakal na kama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa maliit at may rehas na bintana na nagpapakita lamang ng isang kapirasong kulay abong kalangitan. Bukas. Bukas na ang araw ng kanyang paglilitis. Ang araw kung kailan opisyal na tatatakan ang kanyang kapalaran. Sinabi sa kanya ni Attorney Palma ang lahat. Mahina ang kanilang kaso. Salita laban sa salita. Ang salita ng isang hamak na katulong laban sa salita ng isang Elizondo. Sa korte, ang katotohanan ay madalas may presyo at wala silang pambayad. Gawin mo lang ang lahat ng makakaya mo, sabi sa kanya ni Attorney Palma kaninang hapon, at ako rin. Ngunit sa puso ni Kanlungan, alam niyang tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Hindi na galit ang nararamdaman niya, hindi na rin takot. Tanging isang malawak at malamig na pagtanggap. Marahil, ito talaga ang kanyang tadhana. Ang maging isang halimbawa, isang paalala na ang mga mahihirap ay isinilang para yumuko, hindi para lumaban. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, hindi ang malamig na selda ang kanyang nakikita, kundi ang hardin ng Hacienda Silangan. Nakikita niya ang nangiti ni Hayag. Naririnig niya ang tawa nito. Naaalala niya ang init ng maliliit na kamay nito sa kanyang palad. Si Hayag. Siya na lang ang natitirang mahalaga. Siya na lang ang dahilan kung bakit, sa kabila ng lahat, may isang maliit na bahagi sa kanyang puso ang nagpapasalamat pa rin. Nagpapasalamat sa mga sandaling ipinahiram sa kanya ng tadhana para maramdaman ang pagiging isang ina. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Kung ito na ang huli niyang pagkakataon, may isang bagay siyang kailangang gawin. Humingi siya ng papel at panulat mula sa gwardiya. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bombilya sa kanyang selda, nagsimula siyang sumulat. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa pag-aalaga at paglilinis, ay nanginginig ngayon habang humahawak sa panulat. Hindi ito isang sulat ng pagtatanggol. Hindi ito isang sulat ng galit. Ito ay isang sulat ng pagpapaalam. Mahal kong Hayag, kumusta ka na? Sana ay inaalagaan mo pa rin ang rosas natin. Huwag mong kalimutan na diligan ito araw-araw. Pero huwag masyadong marami ha? Baka malunod siya. Gusto ko lang malaman mo na kahit nasaan man si Nuna, lagi kang nasa puso at isip ko. Huwag mong kakalimutan ang mga kwento ko sa'yo, lalo na yung tungkol sa matapang na alitap-tap na hindi natakot sa dilim. Maging katulad kanya, Hayag. Maging matapang ka na gawin ang tama palagi. Huwag kang mag-alala para sa akin. Magiging maayos din ako. Ang mahalaga, maging mabuti kang bata. Mahalin mo ang daddy mo at mahalin mo rin ang lola mo. Tandaan mo, pamilya pa rin kayo. Hanggang sa muli, aking munting prinsipe. Nagmamahal no na bawat salita ay may kasamang patak ng luha. Tinupin niya ang sulat at inilagay sa sobre. Ibibigay niya ito kay Attorney Palma bukas para ibigay kay Hayag kapag tapos na ang lahat. Pagkatapos magsulat, naramdaman niya ang isang kakaibang kapayapaan. Tila sa pagpapalaya niya kay Hayag mula sa anumang obligasyon sa kanya, napalaya na rin niya ang kanyang sarili. Lumuhod siya sa malamig na semento. Hindi para humingi ng himala, hindi para hilinging mabago ang kanyang kapalaran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagsimulang manalangin. Isang simpleng panalangin. Panginoon, bulong niya sa katahimikan ng gabi. Kayo na po ang bahala sa kanya. Protektahan niyo po si Hayag. Huwag niyo po siyang pababayaan. Iyon lang, ilang oras pa, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ng mga yabag na papalapit. Ang tunog ng isang susi na umiikot sa kandado. Bumukas ang pinto ng kanyang selda. Isang gwardiya ang nakatayo roon. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Batis, oras na. Tumayo si Kanlungan.
Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa bintana at nakita ang unang sinag ng araw na nagsisimulang tumagos sa kulay abong kalangitan. Ang araw ng paghuhukom ay dumating na. Ang korte ay isang teatro. Iyon ang natutunan ni Attorney Liwanag Palma sa mga taon niya ng practice. May mga bida, may mga kontrabida, at may mga manonood. At ngayon, ang pinakamagaling na aktres sa teatro na ito ay si Doña Sibala Elizondo. Nakaupo siya sa witness stand, bihis na bihis sa itim na damit. Isang larawan ng isang biktima na may dignidad. Bawat sagot niya sa taga-usig ay malumanay, puno ng pinipigilang sakit. Opo, itinuring ko siyang parang tunay na pamilya. Sabi ni Doña Sibala, kasabay ng isang mahinang pagpunas sa kanyang mata gamit ang isang mamahaling panyo. Kaya ganoon na lamang ang sakit na naramdaman ko nang matuklasan ko ang kanyang ginawang pagtataksil. Si Liwanag ay nakaupo sa tabi ni Kanlungan. Pinipisil ng bahagya ang kamay nito. "Huwag kang mag-alala," bulong niya. Kasama lahat yan sa palabas. Ngunit sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Ang taga-usig na malinaw na bayad ng mga Elizondo ay naglalatag ng isang perpektong kwento. Ang ebidensya, ang kwintas na natagpuan sa baul ni Kanlungan, ay halos imposible ng kontrahin. Nang oras na para sa kanyang cross-examination, ginawa ni Liwanag ang lahat. Tinanong niya ang tungkol sa seguridad ng mansyon, sa posibilidad na may ibang nakapasok sa silid. Ngunit bawat tanong niya ay sinasagot ni Doña Sibala ng may mahinahong kumpiyansa. "Attorney Palma, naiintindihan ko ang trabaho mo na maghanap ng butas sa aking testimonya," sabi ng matanda sa isang punto. Bumaling pa sa hukom. Ngunit ang katotohanan ay simple lang. Ang kwintas ay nawala. At natagpuan ito sa pag-iingat ng akusado. Ano pa ba ang kailangang patunayan? Naramdaman ni Liwanag na sumisikip ang pader sa paligid nila. Tumingin siya kay Kanlungan na nakayuko lang, ang mukha ay blangko. Para itong isang manikang basahan, hinahayaang hilahin at itapon kung saan-saan. Ang huling mga salita ng taga-usig ay parang mga pako sa kabaong. "Your Honor, the evidence is overwhelming. We ask that you deliver a verdict that will give justice to the aggrieved Elizondo family." Natahimik ang buong courtroom. Ang lahat ng mata ay napunta sa hukom, na seryosong binabasa ang mga dokumento sa kanyang harapan. Siya na ang maglalabas ng hatol. Eto na, ang katapusan. Naramdaman ni Kanlungan ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na siya umiyak, para siyang tuyong-tuyo na sa luha. Tiningnan niya si Liwanag at sinubukan ngumiti. Isang nangiting nagpapasalamat sa kabila ng kabiguan. Itinaas ng hukom ang kanyang paningin. Bumukas ang kanyang bibig, handa nang magsalita. Ngunit bago pa man may lumabas na salita mula rito, isang tunog ang bumasag sa seryosong katahimikan. "Sandali!" Isang maliit na boses, ngunit malakas at desperado. Lumingon ang lahat sa pinanggalingan ng sigaw, sa malaking pinto sa likuran ng courtroom. At doon, nakatayo si Hayag. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay puno ng pinaghalong takot at determinasyon. Sa tabi niya ay ang kanyang ama, si Ginoong Antonio, na tila nagulat din sa ginawa ng anak. "Hayag," nabulalas ni Doña Sibala mula sa witness stand. Ang kanyang perpektong pagkukunwari ay biglang nagkaroon ng lamat. Hindi siya pinansin ng bata. Ang mga mata ni Hayag ay nakatuon lamang sa isang tao. Kay Kanlungan. Naglakad siya papasok sa gitna ng pasilyo. Ang bawat maliit na hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "Mali po," sigaw niyang muli. Ngayon ay mas malakas na. Huminto siya sa gitna, kaharap ang hukom. "Hindi po magnanakaw si Nuna." Napatayo ang taga-usig. "Objection, Your Honor. This is highly irregular." Ngunit bago pa man makasagot ang hukom,
Sumigaw muli si Hayag. Ang kanyang boses ay basag na dahil sa nagbabadyang mga luha. Ang kanyang maliit na daliri ay nanginginig habang itinuturo ang babaeng nakaupo sa witness stand, ang kanyang sariling lola. Si Lola po, kasinungalingan po lahat. Ang akusasyon ay parang isang pagsabog. Ang buong courtroom ay napuno ng bulungan. Ang mga reporter sa likuran ay nagsimulang mag-flash ng kanilang mga kamera. Si Liwanag Palma, na kanina'y parang natalo na, ay biglang nabuhayan. Napatingin siya kay Kanlungan, na ngayon ay nakatingin kay Hayag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtataka. Ngunit ang reaksyon na pinakanakamamatay sa lahat ay ang reaksyon ni Doña Sibala. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng marangal na pagdadalamhati, ay napalitan ng itsura ng purong pagkagulat at hindi maipintang galit. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa kanyang apo. Para siyang isang reyna na biglang nakita ang sariling kastilyo na gawa sa baraha na unti-unting gumuho sa kanyang harapan. Hayag! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, hindi isang tanong, kundi isang pabulong na sumpa. Sa isang iglap, ang teatro ay naging isang sirko. Order in the court! Order! Sigaw ng hukom. Paulit-ulit na ipinupukpok ang kanyang gavel. This is outrageous. The child is clearly being manipulated. Protesta ng taga-usig. Sinusubukang harangan si Hayag. Pauwiin niyo ang apo ko. Sigaw naman ni Doña Sibala, na ngayon ay nakatayo na. Ang dignidad ay tuluyan ng naglaho at napalitan ng desperasyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang boses ang nanatiling kalmado at mantatag. Your Honor? Sabi ni Attorney Liwanag Palma. Tumayo siya ng may panibagong lakas. The defense calls an unexpected witness to the stand. Hayag Elizondo. Nagkaroon ng katahimikan. Ang hiling ay hindi pangkaraniwan, ngunit ang sitwasyon ay mas lalong hindi pangkaraniwan. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, tumango ang hukom. Bring the child forward. Si Ginong Antonio, na kanina pa tila na paralisa, ang umakay sa kanyang anak palapit sa witness stand. Inalalaya ni Liwanag si Hayag, na umupo sa malaking upuan, na halos lamunin ng kanyang kaliitan. Lumapit si Liwanag, hindi bilang isang abogado, kundi bilang isang kaibigan. Ngumiti siya ng marahan. Hayag, okay ka lang? Huwag kang matakot, ha? Sabihin mo lang ang totoo. Yun lang ang kailangan naming marinig. Tumingin si Hayag sa kanyang nuna. Nakita niya ang mga luha sa mga mata nito. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Para itong luha ng pag-asa. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga siya ng malalim at tumingin sa hukom. Hayag! Nagsimulang magtanong si Liwanag. Ang kanyang boses ay malumanay. Sinabi mo kanina na kasinungalingan ang lahat. Anong ibig mong sabihin doon? Yung kwintas po. Nagsimulang magsalita ang bata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Hindi po yun kinuha ni Nuna. Ako po ang naglagay sa baul niya. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Bakit mo naman ginawa yun, Hayag? Tanong ni Liwanag. At doon, nagsimulang dumaloy ang kwento. Isang kwentong hindi mula sa isang nag-iisip na matanda, kundi mula sa isang inosenteng bata. Ikinuwento niya ang lahat. Naglalaro po kami ni Lola. Sabi niya po, treasure hunt, isang sikretong laro. Ikinuwento niya kung paano siya binigyan ni Doña Sibala ng kahon, kung paano siya inutusan na itago ito sa baul ni Nuna, kung paano siya sinabihan na ito ay dapat manatiling sikreto. Sabi po niya, kung magagawa ko, bibigyan niya ako ng premyo. Patuloy ni Hayag. At mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang makintab na holen.
Itinaas niya ito para makita ng lahat. Ito po yung premyo dahil nagawa ko ang utos niya. Ang Holland, isang simpleng laruan, ay naging pinakamabigat na ebidensya sa loob ng korte. Objection, Your Honor. This is a fanciful story from a child. Desperadong sigaw ng taga-usig, ngunit huli na ang lahat. Ang kwento ni Hayag, sa kanyang kainosentehan, ay nagpinta ng isang larawan na mas malinaw at mas kapani-paniwala kaysa sa anumang legal na argumento. Ang larawan ng isang manipulasyon, ang larawan ng isang kasamaang hindi mo aakalain na magmumula sa isang lola. Tumingin si Liwanag kay Doña Sibala. Ang matanda ay nakaupo na muli, ngunit ngayon para na siyang isang rebultong gawa sa yelo. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Natalo na siya at alam niya iyon. At ang tumalo sa kanya ay walang iba kundi ang sarili niyang apo, ang mismong piyesa na ginamit niya sa kanyang laro. Ang laro ay tapos na. Mayroon ka pa bang gustong sabihin, Hayag? Huling tanong ni Liwanag. Tumango ang bata. Hindi na siya nakatingin sa hukom o kay Liwanag. Nakatingin na siya muli sa kanyang nuna. Nuna, sorry po. Sabi niya, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos. Hindi ko po sinasadya. Akala ko po laro lang. Sorry po kung natakot ako. Pero mas ayokong makulong ka. Mahal po kita, Nuna. Ang mga salitang yon, puno ng dalisay at walang hanggang pagmamahal, ang tuluyang bumasag sa puso ng lahat ng nakarinig. Maging ang hukom ay napapunas ng kanyang mga mata. Si Kanlungan, na kanina patahimik, ay hindi na napigilan ng sarili. Humagulgol siya. Hindi na ito hagulgol ng sakit o kawalan ng pag-asa. Ito ay hagulgol ng paglaya, ng pasasalamat at ng pag-ibig na nagligtas sa kanya. Tumayo ang hukom. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pag-aalinlangan, kundi ng isang matatag na desisyon. Kinuha niya ang kanyang gavel. Ang tunog ng pagpukpok nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang tunog na naghudyat ng katapusan ng isang kasinungalingan at simula ng hustisya. Based on the new testimony, this court finds the defendant, Kanlungan Batis, not guilty. The case is dismissed. Isang sandali ng katahimikan at pagkatapos ay palakpakan mula sa mga gallery. Ngunit hindi pa tapos ang hukom. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon ngayon kay Doña Sibala. Furthermore, this court orders the immediate arrest of Sibala Elizondo for perjury and obstruction of justice. An investigation will be conducted based on the testimony of the child witness. 2 pulis ang lumapit sa kinauupuan ni Doña Sibala. Hindi na siya pumalag. Tila lahat ng lakas at yabang ay nawala na sa kanya. Habang pinoposa siya, ang parehong pulis na humuli kay Kanlungan, ang mga mata niya ay nakatingin lamang kay Hayag. Isang tinging malamig. Isang tinging nagsasabing, traidor. Sa gitna ng lahat, nagtagpo ang mga mata ni na Kanlungan at Hayag. Walang salitang namagitan, tanging ang pag-unawa na sa wakas, ang katotohanang dala ng pag-ibig ng isang bata ay nanalo. Ang hustisya ay may kasamang katahimikan. Pagkatapos ng sigaw, pagkatapos ng luha, pagkatapos ng hatol, ang dumarating ay isang payapang katahimikan. Ilang buwan na ang lumipas. Ang iskandalo ng mga Elizondo ay naging pabalat ng bawat dyaryo at usapan sa bawat sulok ng bansa. Ang kanilang pangalan, na dati simbolo ng kapangyarihan, ay naging simbolo ng kahihiyan. Si Doña Sibala ay nahaharap sa mabibigat na kaso at ang kanilang kumpanya ay unti-unting bumabagsak. Ngunit para kay Kanlungan, ang mga balitang iyon ay isa na lang malayong ingay. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang maliit at bagong pinturang gusali.
Simple lang ito. Matatagpuan sa isang hindi gaanong kilalang kalye. Sa tabi niya ay si Attorney Liwanag Palma na ngayon ay hindi na lang niya abogado kundi isang matalik na kaibigan. Magkahawak kamay nilang isinabit ang isang bagong signboard na gawa sa kahoy. Nakaukit dito ang mga salita. Kanlungan ng katarungan. Sa wakas, sabi ni Liwanag, ang kanyang nangiti ay puno ng pagmamalaki. Naitayo rin natin. Salamat sa iyo, Liwanag, sagot ni Kanlungan. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat. Ang malaking danyos perwisyos na ibinayad sa kanya ng pamilyang Elizondo bilang settlement ay hindi niya ginastos para sa sarili. Sa tulong ni Liwanag, ginamit nila ito para itayo ang isang pundasyon. Isang lugar na tutulong sa mga babaeng tulad niya. Mga inakusan ng walang kalaban-laban, mga biktima ng isang sistemang pumapabor sa mayayaman. Ang kanyang pinagdaanang bangungot ay naging isang pangarap para sa iba. Nuna, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Kanlungan at nakita si Hayag na tumatakbo palapit. Hawak-hawak ang kamay ng kanyang ama. Wala na ang lungkot sa mga mata ng bata. Napalitan na ito ng liwanag. Hindi na sila sa Hacienda Silangan nakatira. Matapos ang iskandalo, pinili ni Ginoong Antonio na iwan ang marangyang buhay na yon at mamuhay ng simple kasama ang kanyang anak. Malayo sa laso ng impluensya ni Doña Sibala, may iniabot si Hayag kay Kanlungan. Isang solong pulang rosas na ngayon ay ganap nang namumukadkad. Para po sa'yo, sabi ng bata. Inalagaan ko po siyang mabuti. Kinuha ni Kanlungan ang bulaklak at kasabay nito, niyakap niya ng mahigpit ang bata. Ang yakap na matagal na nilang pinanabikan. Salamat, Hayag. Napakaganda niya. Sabi niyo po, di ba? Ang mga pinakamagandang bagay sa mundo ay hindi minamadali. Nakangiting sabi ng bata. Nagpaalam din sila kaagad. Simple lang ang kanilang pagkikita, walang drama, tanging ang init ng isang pagmamahalang sinubok ng panahon. Habang pinagmamasdan ni Kanlungan ang papalayong mag-ama, naramdaman niya ang isang kompletong paghilom. Hindi na siya ang dating Kanlungan na laging nakayuko. Nakatayo na siya ngayon ng tuwid. Pumasok sila ni Liwanag sa loob ng kanilang maliit na opisina. Mayroon nang naghihintay sa kanila. Isang babae, mukhang mas bata pa kay Kanlungan. Ang mga mata ay namumugto sa kaiiyak. Tulungan niyo po ako, sabi ng babae. Ang boses ay nanginginig. Pinagbibintangan po nila akong nagnakaw sa pinagtatrabahuhan kong tindahan. Wala po akong kasalanan. Lumapit si Kanlungan. Umupo siya sa tabi ng babae, hindi bilang isang tagapagtatag ng pundasyon, kundi bilang isang kapwa-puso na nakakaintindi. Hinawakan niya ang mga kamay nito, mga kamay na malamig, dahil sa takot. Tumingin siya sa mga mata ng babae at sa halip na makita ang sarili niyang nakaraan, ang nakita niya ay isang bagong laban na kailangang harapin. Ngumiti si Kanlungan, isang nangiting puno ng tapang, pag-unawa at lakas na ipinanganak mula sa sarili niyang mga sugat. Dati, ako ang nasa posisyon mo, mahinahon niyang sabi. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng katiyakan. Ngayon, sabay tayong lalaban. Sa sandaling iyon, sa loob ng maliit na opisina na yon, sa ilalim ng signboard na may pangalang Kanlungan ng Katarungan, natagpuan ni Kanlungan Batis ang kanyang tunay na yaman. Hindi ito ang perang ibinayad sa kanya. At lalong hindi ito ang pagbagsak ng mga taong nagkasala sa kanya. Ang tunay niyang yaman ay ang kakayahang gawing kanlungan ng sarili para sa iba. Ang gawing lunas ang sariling pilat para maging lakas ng mga nanghihina. Habang ang hapon ay dahan-dahang lumilipas at ang sinag ng araw ay tumatagos sa bintana, si Kanlungan ay hindi na isang biktima. Isa na siyang tagapagtanggol, isang tunay na kanlungan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Kanlungan, isang paglalakbay na nagturo sa atin
na ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa dami ng pera, kundi sa katapatan ng puso at sa tapang na ipaglaban ang tama. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang isang maliit na tinig ng katotohanan, lalo na kung galing sa isang inosenteng bata, ay sapat na upang maging pinakamaliwanag na ilaw. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng Ang Nawawalang Lihim. Naramdaman niyo rin ba ang bigat sa dibdib ni Kanlungan? Ang galit kay Doña Sibala? At ang pag-asang dala ni Hayag? Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. I-comment niyo lang po sa ibaba kung ano ang pinakapaborito ninyong eksena o ang aral na inyong natutunan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito at kung ito'y nakantig sa inyong mga puso, isang pindot lang po sa like button ay share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At syempre, huwag po nating kalimutang mag-subscribe para hindi niyo po makaligtaan ang mga susunod pa nating kwento. Ang inyong suporta po ang aming inspirasyon. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.